pag pinag-uusapan po natin yung heartbeat po ng heaven o heartbeat ng ating Panginoon, ang isa po sa na tibok ng ating ng puso po ng ating Panginoon, walang iba kundi ang misyon. Katulad po ng naibahagi rin po ng ating speaker last Sunday, no, ng ating pong si Pastora Ligaya, at tayo po ay pinalad na nadalaw po tayo ng asawa po ng ating bishop ng ating mother church, si Pastora Ligaya. So, my topic is the urgency of mission. The heartbeat of God. No? Isa po sa heartbeat ng ating Panginoon, yung urgency ng mission. Especially nowadays po, knowing at nakisirayan na po natin yung mga senyales ng muling pagbabalik o pagdating po ng ating Panginoong Jesus, which is very timely na ng bawat isa po sa atin ay talagang dapat na pong kumilos, no? Na may bahagi natin ang salita ng ating Panginoon. Okay? So, hindi lang po yung mga pastor, yung mga nagmi-mission, no, yung mga Bible teacher, maging ang bawat isa po sa atin. Alam niyo po bang missionary ang bawat isa sa atin? Kasi nung tinanggap po natin ang pag-ibig ng ating Panginoon, hindi po natin ito dapat suluhin, dapat po natin itong ibahagi sa iba. So, we are all called to be a missionary, no? To share the love of God sa iba. So, ang pinaka-main text na gagamitin ko po sa umagang ito ay yung Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Okay? Basahin ko po at basahin nyo rin po kung pwede nyo po akong sabayin. And Jesus came and spoke unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye, therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, or Holy Spirit, teaching them to observe all things, whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Sino po yung kausap po ng ating Panginoon dito nung sinabi po niya ito? No, yung kanyang mga disipulo. Ano po ba yung disipulo? Yung disipulo, yun po yung kumilala sa Kanya, tumanggap sa Kanya, kinilala siya bilang Panginoon. No? At dito po sa ating kalagitnaan, sino po ba ang disipulo dito? Tayo pong lahat. We are all disciple of Christ. Kasi tayo pong lahat ay kumilala, tumanggap sa Kanya eh. Pinapasok natin siya sa ating mga puso. So, yung commandment pong ito, hindi lang po ito para sa mga disipulo, ang pangungusap na ito, kundi sa bawat Kristiyano, sa bawat tao na tumanggap kay Kristo Jesus. May nilagay po ako mga supporting verses dyan. Medyo, kasi po may affinity rin tayo ngayon, so hindi na po natin, pwede nyo pong i-take note yung mga yan. These are the supporting verses when it comes to the mission or to the urgency of mission. No? Ito po yung Mark chapter 16, verse 15, Acts 1:8, Romans 10:13 to 15, Isaiah 6:8, and John 20, verse 21. So ano po ba yung mission? Pag sinabi na ating mission, mission is not just an activity ng church. Hindi lang po ito aktibidad ng ating church, no? For example, pag pumunta sa Daraitan, pag pumunta sa General Nakar, tawag po natin doon mission. Tama naman po yun, no? Pero hindi lang po ito nako-confine sa church activity ang mission. Mission is the heartbeat of God. Ito po ay pintig ng Diyos, katulad po ng sinabi po niya sa Matthew 28 verses 18 to 20. At alam niyo po yung verse na yun, kung titingnan po natin sa ating nabasa kanina, hindi lang po siya basta hindi siya basta sinabi ng ating Panginoon o reminder, kundi ito ay isang commandment. Pag-uutos, it is a mandate
mandato po ito ng Diyos, mandato ito ng ating Panginoong Yesus sa bawat anak niya, sa bawat kumikilala sa Kanya, sa bawat disipulo po niya. No? Go ye therefore. Hindi po ito pinili lang, Pastor Joel, o Pastora Tine, kayo lang. Hindi po, lahat po tayo dito. So, it is a commandment, no? Mandato po ito. Sabi niya, whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always. Kung ano yung mandato ko sa inyo, wag naman kayong matakot. Sabi po ng ating Panginoon, na kasi kasama niyo ako hanggang sa dulo ng mundo. Pinapipreach po niya yung gospel niya. Pero kahit hanggang sa dulo, kahit saan kapupunta, ang presensya niya, ang pag-ibig niya, no? At ang banal na Espiritu Santo na kanyang pinangako, ang sasama naman po sa bawat isa sa atin. So it is a mandate, no? Ng ating pong Panginoon. So makikita po natin, from Genesis to Revelation, God's desire is all, ito ay laging to reach out, no, sa mga, to those who are lost, sa mga wala po sa ating Panginoon, yung mga nalilihis ng landas, sa mga taong makasalanan. So, ito po ay makita natin simula sa Genesis, sa Old Testament, hanggang sa Revelation, yung desire po ng ating Panginoon ay talagang ma-reach out, no? Maabot yung mga taong hindi pa siya kinikilala o hindi pa nakakakilala po sa ating Panginoon. At para po yung that we may bring the kingdom of God, no? The love of God sa mga tao pong ito who are lost, who are still in darkness. Kay Abraham, sabi niya sa Genesis 12:1-3, Abraham, I want you to be a blessing sa lahat ng nations. So yung mga, kaya nga siya ay nag-send din ng mga prophets at para tawagin, no, ng pansin ang mga tao para sila ay manumbalik, no, at kumilala sa ating Panginoon. Ultimately, hanggang sa pinadala na niya ang kanyang bugtong na anak na walang iba kundi ang ating pong Panginoong Yesus para ang tao ay maligtas. Those who are lost will be saved. Those who are in darkness will be translated, will be transferred to the kingdom of light. Kaya bago po siya nag-resurrect, no? Kailan lang, nag-celebrate po tayo ng Holy Week. Bago po nag-resurrect or before Jesus ascended to heaven, Jesus gave this Great Commission. Itong Great Commission na ito, yung ating binasa po kanina, kung saan kinumat niya yung kanyang mga followers na to take the gospel to every nation, to share, to preach the gospel hanggang sa bawat bansa, sa bawat nasyon, no, hanggang sa dulo ng mundo. So, hindi po ito optional. It is a divine mandate from God. For all believers, it is a divine mandate. Mandato po ito sa lahat po ng mga at sumasampalataya at sumusunod po sa ating Panginoong Jesus. Kaya lang po nakakalungkot nowadays. There are many Christians who are passive, inactive. Walang pakialam o wala lang. Basta ako, okay lang ako, sumasamba ako, nagba-Bible study ako, wala akong nag-agrabyadong tao, okay na ako. Hello? Basta pag Sunday, a-attend ako, pero alam niyo po, hindi lang po, okay po yun eh, pero hindi lang po yun ang nais ng Diyos na gawin po natin. Marami po tayong kapamilya, no? At may mga neighbor pa po tayo or sa mga probinsya at marami pa pong tao na hindi pa naabot ng gospel po ng ating Panginoon. So, kinakailangan po ang participation po ng bawat isa sa atin. Every believers must be involved in spreading the gospel.
every believer must be involved in sharing the good news. Amen po? So ang tanong, paano po ba tayo mag-participate, no? Sa mission na tinutukoy ng ating Panginoon. Okay? So, today, yung pinaka-central po ng ating topic or teaching, it will highlight why mission is central or pinaka-sentro ng God's plan sa mundo. Pangalawa, how can we participate? And thirdly, ano po ba yung blessings? Ano yung rewards na naghihintay sa bawat anak niya na sumusunod, no, at nakikipagbahagi sa mission po ng ating Panginoon? Okay, medyo fast track ko po kasi tandaan niyo po yung mga tanong na yan. Yung mga tanong na yan, yan din po yung ating i-discuss mamaya pag nag-affinity group na po tayo. Okay? Pero wag naman po kayong mag-memorize from the heart. Dapat may insight, no? May learnings tayo at yun ang pong pagdi-discuss natin mamaya. Yun ang ating i-apply on a personal basis. Okay? Una po, mission is God's plan for the world. Plano. Pinaka-central sa plano po ng Diyos ay yung mission. The urgency of mission. Yung babahagi. Yung gospel. Sa lahat ng tao, sa bawat sulok po ng mundo. Because it is God's desire for all people to be saved. For all people to come into the saving grace, to the knowledge of our Lord Jesus Christ. Hindi po ninais ng Diyos ni isang tao ay will perish and will go to hell. Dahil alam naman po natin, kung hindi tayo kikilala kay Kristo at hindi natin siya tatanggapin sa ating mga buhay, saan po ang ating tungo? Hindi po tayo makarating sa Ama o sa kalangitan, kundi sa pamagitan po ng ating Panginoon. Amen? So it is God's desire na ang mga tao ay talagang makita, malaman ang katotohanan. Ano po ba yung katotohanan? What is the truth? God's desire is that all people to be saved and come to the knowledge of truth. And what is the truth? The truth is the Word of God. Ang salita ng Diyos. And the truth is Jesus Himself, the Word of God. That He is the only way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through our Lord Jesus Christ. Kaya nga po, kahit sa lumang tipan, ang Diyos laging nangungusap sa kanyang mga propeta na ibahagi, to reach out to those people. In Isaiah 49:6, Isaiah prophesied that God's salvation would reach to the ends of the earth. Amen. At pag dumating na po yun na yung pagbabalik. Yun na yung kung saan kukunin po ng Panginoon yung kanyang pag-aari. Pag-aari po ba tayo ni Kristo? Who are here na confidently will say, I belong to God. Pag-aari ako ni Kristo. Amen po ba? Kung hindi po tayo makasagot, if we are doubting kung talagang pag-aari na po tayo ni Kristo, simple lang naman yan. Just accept what He has done on the cross of Calvary. So, Jesus came to seek and save those who are lost. Si Kristo bumaba po, napako sa krus, namatay at nabuhay na muli, hindi po para sa mga mabubuti, kundi sa bawat isa sa atin na sa mga lost, nawawala, yung wala pa, sa taong makasalanan. Kung saan tayo po ay dati, ganun tayo. We were once lost and blind, but now we see. Nakita po natin si Kristo. Kinatagpo po tayo ng ating Panginoon. So the mission of Christ was to bring salvation to
the world. Ang sabi po ng Luke 19:10. So the Great Commission is for all believers as God commanded each and every one. Hindi lang po sa text natin, even in Mark 16 verse 15. In the Old Testament, ang isang biblical example po, si Jonah. Naalala niyo po? Pag sinabi natin si Jonah, kilala po siya siya yung kinain ng isdang malaki. Pumasok siya 3 days na nag-stay siya sa balyena. Sa tiyan po ng balyena, isdang malaki. Alam niyo, si Jonah po, pinapupunta siya sa Ninive. Pero sa kanyang takot, dahil yung Ninive, isang makasalanang ding lugar, sa kanyang takot, tumiwas po siya. Kung saan siya po muna ay nagtago. Pero hindi po tayo pwedeng magtago sa presensya po ng ating Panginoon. Alam niyo po, talaga namang hanggang sa nakinig na siya. After 3 days, niluwa po siya ng balyena at sumunod siya sa ating pong Panginoon. Kaya at siya po ay nag-preach. He shared the word of God. He shared salvation doon sa lugar po ng Ninive. At marami pong tao sa Ninive ang tumanggap at kumilala sa ating pong Panginoon through Jonah. When he carried out God's mission, when he carried out God's love, and that led the people of Nineveh to repent and accept our God, and the whole city, ang sabi po ng Biblia, and the whole city talaga namang pong nagpakumbaba sa ating pong Panginoon. Kaya ako po naniniwala sa ating bansa. I know and I believe, through each and every believer, through each and every Christian, darating din po yung time, buong Pilipinas, buong bansa, kikilala sa ating pong Panginoon. Pero paano yun mangyayari kung di kikilos ang bawat isa sa atin? Kung hindi magsasalita ang bawat isa po sa atin. Amen? Praise God. Are you willing to be used by God as a mouthpiece, as an instrument of salvation? Sa ating pong mga kapwa, hindi na po tayo layo. Kapwa Pilipino, bago po tayo mang-ibang bansa, to reach out for those who are lost. Dito muna po tayo, in our Judea, o sa ating pong bansa. Huwag po tayong mag-alala when we share the gospel, when we share the love of God, the Holy Spirit is with us. So number 2, malaki po ang role ng Holy Spirit sa ating pong pagmimisyon o sa ating pong pagbabahagi ng ebanghelyo ng ating pong Panginoon. The role of the Holy Spirit in mission. Mission cannot be accomplished by human effort, by human strategy, by human plans. Yes, kailangan din po yung effort natin, but it cannot be accomplished by human effort alone. Kung wala rin lang ang pagsama po ng Santong Espiritu, that who will empower each and every one of us, wala pong dating o walang effect. Kahit saan po tayo mag-mission, kahit saan po tayo mag-share ng gospel, maging sa ating pong mga pamilya. So, on our own, we cannot do it. On our own effort alone, we cannot do it. It is only through the Holy Spirit who will empower us. Siya yung magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Siya yung hihipo sa mga taong ating pong binabahaginan ng salita ng Diyos. All we have to do is to act and to obey. To speak, to share the love of God. Hayaan po natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, lagi po natin i-acknowledge at hingin sa ating pong mga buhay, lalong-lalo na when it comes to sharing the gospel. Amen? Kahit po dito sa pagsasalita po dito sa pulpit, alam niyo po ba napakahirap magsalita dito? Ang bawat nagsasalita po dito, talagang hinihingi namin ang presensya ng Diyos, the presence of the Holy Spirit in our lives. Otherwise, para lang po kami ditong naghahagis ng bola
hanggang kisame lang, bumabalik lang. At naghahagis lang po sa inyo ng salita at bumabalik lang na walang kabuluhan o walang accomplishment. So each and everyone need the empowerment of the Holy Spirit. Kaya, kapatid, mahiyain ka man, or sabihin mong, hindi ko porte ang pag-share ng love of God o ng gospel. Kaya hindi ka makapagsalita. Alam nyo, it is the Holy Spirit who will give you the boldness to witness, to share, and to testify. Alam niyo po ba yung simpleng pagte-testify lang nyo minsan ng kabutihan ng Diyos? Alam niyo, effective po yun. Effective na pag-share po ng gospel. Lalo na pag nakikita po sa buhay ng bawat isa sa atin, nagmamanifest si Kristo, nakikita sa atin the fruit of the Holy Spirit in our life. Amen? Praise God. So, napaka-effective po yun na tool. Okay? So, it is also the Holy Spirit who will direct us, who will whisper to you how you gonna do it, paano mo gawin, paano ka magbahagi. It is also the Holy Spirit na nagdidirect po sa ating church kung saan tayo missionary work na pupunta o saan na naman po natin gagawin. Hindi po simple-simple ditong sinabi ni pastor na ganito lang, ganito, ganyan, punta po tayo sa ganito, ganyan. Pinagpipray po yan at tinihingi po ang pagsama ng banal na Espiritu Santo. Kung saan tayo dadalhin, kung saan mission nais po ng Diyos, tayo po ay tutungo. It's because it is the Holy Spirit also who will open the heart, siya yung magbubukas ng puso. Kahit bato pa ang puso ng taong yan. Kahit gano'ng katigas ang puso ng taong yan, kahit sabihin mong gano'n siya kalaki ang kanyang kasalanan, pag ang Holy Spirit ang nagbukas sa puso ng taong yan, ang taong yan, he will receive the gospel of our Lord Jesus Christ. Tatanggap yan. Kahit pusong bato yan. Tatanggap, lalambot at lalambot yan. So, it is also the Spirit of God that confirms the word with signs and wonders. Miracles will accompany the preaching of the gospel. Hindi po tayo, kung ano man po, yung pag tayo po ay, kung mayroon man po, when we share the love of God, nag-pray tayo sa mga sakit at gumaling ang mga may sakit, humingi tayo ng miracle sa Panginoon, and God works miraculously sa ating pong mga buhay. Alam niyo po, it is the Holy Spirit that confirms the word with signs and wonders. Hindi on our own effort. Hindi po tayo yun. O hindi sa ating katalinuhan. So sa galing kung paano po tayo manalangin. Amen? So, wag po tayong maging passive, no? O inactive. Basta pag nandyan po ang pagsama ng Holy Spirit, alam niyo po, we can do wonders. Through you, God can work a miracles sa iyong buhay. So how believers can participate in mission? Paano po ba ang bawat isa sa atin ay makapag-participate? Marami pong kaparaanan para tayo po ay makapag-participate sa mission ng ating Panginoon. Every Christian has a role in fulfilling the Great Commission. Ang bawat isa po sa atin ay mayroong bahagi, mayroong role sa Great Commission po ng ating Panginoon. Kung walang iba, kundi yung to share the gospel, no? Una, let us pray for missionaries and the unreached. Yung mga nagmi-mission po, alam niyo po ako, nabibless ako sa mga missionary. Lalo na yung mga talagang nagmi-mission sila sa mga lugar na talagang mga communist country o yung mga hindi country na talagang kung saan pinaparusahan yung mga missionary, hindi open ang Bible, hindi open ang salita ng Diyos. Marami po tayong mga kapatid who are missionary na napaparusahan, nakukulong,
because of their love for God to share the gospel. Just to reach those who are unreached, para abutin ang bawat tao o ang bawat sulok ng mundo na hindi pa po nare-reach ng gospel ng ating Panginoon. We can pray for them. Hindi man po tayo makapunta ng lugar kung saan ang mga missionary ay naroroon o puntahan yung mga lugar na hindi pa po nararating ng gospel, kahit po dito sa Pilipinas. May mga talagang tribe, mga tribal community na hindi po talaga napapasok pa. So we can pray for those people. Isang participation po natin ay yung pag-pray sila at ipag-pray yung mga taong hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon. Because prayer is vital in spiritual warfare of missions. Napaka-mahalaga pong tool o tawag dito, napaka-powerful po ng panalangin, napaka-importante po ito, lalo na sa pag-battle po ng mga spiritual warfare. Ano po ba yung mga spiritual warfare? For example, sa mga tribal community, yung mga superstitious belief nila, yung mga Diyos-Diyosan na kanilang na nakagisnan o kanilang kinikilala. Siyempre, kung ano po lang po yung nakagisnan nila, yun ang paniniwala nila, no? Yung mga tradition po nila. So, napakahirap i-break yan. So, talagang we need spiritual warfare. So, ang prayer po ay napakahalaga. At ang isa pa po, paano tayo makapag-participate sa mission, yung supporting missions financially. Hindi ka man makarating, hindi ka man makapunta, dito na lang po sa ating church, pag ang ating pong mga, usually po, yung ating mga kabataan, yung sina Pastor Atine, sina Pastor Joel, pupunta sa Daraitan, sa General Nakar, nakikita ko, nagbabangka, naglalakad sa mga ilog, tumatawid ng ilog, which is very risky, may binubuhat, nakaka-bless. At alam niyo po, hindi man tayo makasama sa kanila, we can support them. We can support our church mission through our finances. Kasi pag nagpupunta po sila doon, may dala-dala rin, hindi lang po gospel. May dala-dala rin po silang mga, yung physical need ng mga tao doon. Bigas, pagkain, pamirienda, at pagkain sa mga bata. Yun din po ang kanilang dinadala. So, financially, giving enables us, to reach out for those people as if nakarating ka na rin doon. Sabi po ng Philippians 4:15-17. And then we can also personally share the gospel with our classmates, with our office mates, with our family, with our neighbor. Every believer is called to witness to others. Ang sabi po ng 2 Timothy verse 4-5. We can also send encouraging messages to our missionaries. Yung bang words of encouragement, alam nyo, malaking, may factor din po yun. Okay? And then number 4 po, ano naman yung rewards if we participate in the mission? Okay? The rewards of participating in mission. Those who are in build mission, they will enjoy divine blessings. Naniniwala po ba kayo doon? Yung ating mga kabataan dito, yung ating mga ano tawag nyo sa mga PSA po natin, professionals and singles, what a joy. What a joy talaga po. Kasi tapos pagbalik nila dito sa Kapatagan, pagkagaling sa bundok, pagbalik sa Kapatagan, may dala-dala ng boyfriend. From the tribe. Joke lang. Isa po yun sa reward, Self-fulfilling po yun. Alam niyo ba, naranasan niyo po ba yung nagbahagi kayo ng salita ng Diyos sa iyong nakatabi, sa tricycle, o sa jeepney, o sa mga nakasama niyo, sa mga biyahe niyo, at napatanggap niyo po siya sa ating Panginoon. Oh, what a joy. Ang sarap po ng pakiramdam. Talagang daig mo pa po yung
talagang nanalo sa loto. Hindi ko pa po naranasan yun kasi hindi naman tayo dapat talaga nananahan at na dapat tumataya rin ng loto. Hindi tayo dapat nananahan sa ating pagpapala sa mga sugal, no? Pero alam niyo po, it is indeed a great joy, no? Kasi ang sabi po ng Luke 15 verse 7, there is joy in heaven over one sinner who repents. Ang mga angels daw po ay talaga namang nagse-celebrate. At sa kalangitan ay talagang nagkakatuwaan, nagaganap ang kalangitan pag merong isang kaluluwa o isang makasalanan na nadala mo sa ating pong Panginoon. Praise God. Sa mga kaklase, no, mag-target tayo. Palasak na itong word na to, pero dapat po talaga lagi tayong intentional. Yung ba lagi mo talagang dinidesire na meron kang, Lord, ako po laging kong prayer sa umaga, Lord, bigyan mo ako ng isang kaluluwa. Kahit sa mga kasumba ko. Sa araw na ito, na mababahagi ko ang iyong salita. That I may share the love of God. Give me soul, Lord, give me soul. Yun po ang lagi kong panalangin sa ating pong Panginoon. God provides for those who support mission. Ang Diyos po ay nagpo-provide. No, siya yung nagbabalik sa inyo. When we supported the mission, when we participated in a mission, ang Diyos ang magbabalik sa iyo nito. Hindi man may balik ng ating church, ang inyong pong kapaguran, ang inyong pagpapagal. No, we cannot compensate it financially, materially. But expect God will provide and will support you, will really bless you and will reward you when you participated in mission. Lalo na kung nakikita ng Lord yung puso mo. The sincerity of your heart to really participate, ginagawa mo, nagmi-mission ka, nagsishare ka ng gospel, not just because of your love for our Lord Jesus Christ, it's because for your love to other. Remember, dalawa yung commandment. Yung 10 commandments, sinamap lang ng ating Panginoon. Love the Lord your God with all your heart, with all your might, with all your soul. Ano yung pangalawa? Love your neighbor as yourself. Your neighbor is your mission. Our neighbor, yung kapwa-tao po natin, siya yung ating mission. So, we must share. We must pray for them. And then, missionary work produces eternal rewards. Yung produkto po ng ating pagmimisyon o yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, ano pong kapalit nito? Eternal reward. Hindi lang eternal reward mo, kundi eternal reward na meron kang kaluluwang nadala sa ating Panginoon. That is eternal reward. Yung mga taong yan, imbes na pupunta sa impyerno, because of you, brethren, nadala sila sa kalangitan. They receive eternal life. Na-translate sila. Simula sa kadiliman, napunta sila sa kaliwanagan. At simula sa wasak na buhay, na-transform ito. Naging buo ang buhay ng taong yan. Oh, what a joy, brethren. It produces eternal rewards. Also, God protects and strengthens His missionaries. Pinoprotektahan po ng Diyos ang kanyang mga anak at pinapalakas ang mga missionaries o ang bawat isa sa atin na nagpa-participate po sa mission. Though sometimes may nababalitaan tayo, Lord, kino-question natin, marahil, bakit po inayaan mong makulong o mamatay yung kapatid na yon na nagmi-mission? Sometimes God allows it. Pero we cannot question God. What is important is the eternal rewards ng taong yon at yung nadala niya nakaluluwa para sa ating pong Panginoon.
at yung buhay niya, the purpose of God in his life na fulfill sa buhay ng misyonaring yon o ng bawat isa po sa atin. Amen? Praise God. Okay. Si Pablo po, he also experienced God's protection throughout his journey. Although, nakaranas siyang maraming kapagsubukan, maraming challenges. Nandyan, na-shipwreck siya. No? Andyan, nag-aabang ang kamatayan sa kanya. Pero yung protection po ng Lord throughout his journey ay kanyang naranasan. Ayon sa 2 Timothy po yun. Chapter 4, verse 17. Okay, lastly po, the urgency of mission, which is our very topic. The urgency of mission. Brethren, why is it very urgent na kailangan na tayo, na ang mission ay urgent na talaga? The time is now to act. The time is now for God's people, for believers, for Christians, to do something, to act, to share the love of God, to preach the gospel. Because now is the time wherein the harvest is ready, but there are few laborers. Ang sabi po ng Bible. The harvest is ready. Yung pag-aani ay ready na. Kaya lang walang manggapas, walang pipitas, walang mag-aani. Kulang ang mga laborers. Each and every one of us can be a laborers in the vineyard of our Lord Jesus Christ. Now is the time to act because the harvest is ready. Lalong-lalo na po ngayon, sa panahon ngayon. Alam niyo po, pasimula pa lang yan. Mas mahirap pahirap ang buhay. Pahapyaw pa lang po yan. Di ko po kayo tinatakot kasi nasa Bible yan. Kaya kailangan, lagi po tayong maging handa. At hindi lang tayo maging handa, ihanda rin po natin ang ating mga kapwa. The laborers are few. Many people are dying spiritually. Because without Christ in you, without Christ in them, they will die spiritually. They are doomed to hell. So, the urgency is now for these people na masagip po natin sila patungo sa hell. Ano ba yung hell? Sa impyerno, tama ba? Patungo sa impyerno para po natin sila masalba at masama natin sila sa kalangitan. That we can lead these people who are lost, who are now in darkness. Madala po natin sila that we may lead sinners to repentance and to acknowledge our Lord Jesus Christ. Now is the time for us. Alam niyo po, ang ating pong Panginoong Yesus in Luke 10 verse 2, Jesus lamented because of the scarcity of laborers. Yung kakulangan ng mga magbabahagi. Alam niyo po, itong mga taong ito na wala pa sa Panginoon, ito yung tinutukoy na the harvest is ready. At sino po ang mangdadagit ng mga ito, kundi ang bawat anak niya naniniwala at nananampalataya sa ating pong Panginoon. Remember, delayed obedience is disobedience. Pag yan ay dinelay mo, para ka na rin pong nag-disobey sa ating pong Panginoon. We must not procrastinate in obeying God's call. We must not postpone, we must not delay in obeying God's call. Huwag na po nating pagpabukas o i-delay pa to share the gospel because the urgency of mission is now
the right time to act because the harvest is ready. Amen? Shall we?